Pinapupurihan. Yes, Lord, sa araw na ito, ikaw po ay aming itinataas, ikaw ay aming pinasasalamatan. Salamat po sa bukas na langit sa dakong ito. Salamat sa iyong presensya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus ang lahat magsabi, praise the Lord. Buksan po natin mga Bible sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 6, talatang 6 hanggang 12. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 12. Babasahin natin lahat ang talatang ito. From verse 6 hanggang 12. Fire. What God deserves in contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. But you, man of God, flee from all this, pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, ang Panginoon ang unahin natin. Sa kabila, sabihin mo, Happy Holidays. Praise the Lord. Ang sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo ay merong focus tungkol po sa kabutihan, tungkol po sa kabanalan. Nais ni Pablo na ipakita na hindi tunay na kayamanan ang dapat hinahangad ng tao, kundi ang presensya ng Panginoon. Kundi ang pagiging makadiyos. Dahil diyan, nasusumpungan ang kasiyahan, kapunuan, kagalakan. Kung ang tao walang Diyos, kahit mayaman, walang pag-asa yan. Kung ang tao kilala, may posisyon sa buhay, kung walang Diyos, walang Kristo sa kanyang puso, kapatid, kapahamakan ang tungo niyan. Dito rin ay nagbigay si Apostol Pablo ng babala. Say that word, warning. Laban sa pagmamahal sa salapi. Ang tao na nagnanais na yumaman, minsan ay natutokso. Minsan nahuhulog sa patibong. Minsan humahantong sa maraming masamang pagnanais at nalulubog sa kapahamakan. Pero kung ikaw ay merong Kristo sa buhay, itong mga kayamanan na ito, susunod na lamang sa iyo. Sapagat ang sabi ng banal na kasulatan, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng ito'y susunod sa iyo. So, dito makikita natin na dapat ang Panginoon ang inuuna natin. Sabi ko sa tayo, praise God, nandito ka. Huwag lamang umiwas sa mali, kundi habulin ang mabuti. At pagkatapos ng babala na ito ni Apostol Pablo, ay tinawag ni Pablo si Timoteo, sabi niya, umalis ka sa tuksong ganyan. Ang habulin mo ang virtue ng tunay na mahalaga. At isa sa pinakamalalim na hamon ni Pablo kay Timoteo ay ipaglaban ang pananampalataya. Everybody say faith. Yung pananampalataya na hawak mo ngayon, yan ang patunay ng mga bagay na hindi nakikita. Sabi sa Hebrew, di ba? Faith is the assurance of things unseen. Mga hindi nakikita, kapag ikaw ay merong pananampalataya, lalabas at makikita yan. Hindi ito isang beses na sinabi ni Apostol Pablo, hindi ito isang beses na lamang, kundi isang patuloy na pakikibaka upang mahawakan ang buhay na walang hanggan at manatiling tapat sa ipinahayag na pananampalataya ng bawat isa. The moment you confess that Jesus Christ is your Lord, ang Panginoon ang iyong Panginoon, mga kapatid, nandiyan ang kaligtasan. Nung tayo sumampalataya sa Kanya, tayo po ay nabigyan ng katiyakan na na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay may buhay na walang hanggan.
anumang oras, anumang panahon, pumunta ka sa mga lugar, mga kapatid, kasama mo ang Diyos. At ang Panginoon, sasamahan ka. Tatlong salita na nais kong bigyang pansin sa umagang ito. Sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, una sa lahat yung confession, pangalawa yung caution, pangatlo yung contention. The confession or the position ng isang tao na sumasampalataya. Warning sa kanya. Ano ba yung caution na binigay sa kanya ni Pablo? At yung contention, yung counsel, yung guidance, yung advice na binigay sa kanya ni Apostol Pablo na dapat din natin pakinggan dito sa Tagas. Na maging bahagi ng ating confession, maging bahagi ng ating declaration na na merong dakilang biyaya. Saan? Doon sa naghahanap sa Panginoon. Ang sabi sa verse 6, but godliness with contentment is great gain. Ang sabi diyan, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. May pakinabang na meron kang katuwiran, meron kang makadiyos na pag-uugali, at meron kang kapunuan sa sarili. Ang lagi nating sinasabi, mga kapatid, ang tao raw ay walang kapunuan. Ang buhay ng tao dito sa lupa, unsatiable. Ibig sabihin, meron na, naghahanap pa. Maganda na, nagpapaganda pa. May kayamanan na, nagpapayaman pa. Meron ng ganito, nagdadagdag pa. Ibig sabihin, walang kapunuan, walang contentment. At ang meron ng pagkain, maghahanap pa ng mas sasarap o mas maganda para sa kanyang pakiramdam. Mga kapatid, lagi natin sinasabi na tayo ay maging mapagpasalamat sa panahon na kung meron man o wala, ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. Amen? Kahit na tuyo, okay lang yan. Basta kasama natin ang Panginoon. So there is a great gain. Saan? Doon sa contentment. Pero yung contentment na sinasabi natin dito, mga kapatid, nakaangkla, nakakabit saan? Sa ating pananampalataya sa Panginoon. Lalo-lalo na ngayong Disyembre, maraming regalo na dumarating sa inyo, marami kayong natatanggap, may bonus, may pagkain, kung ano-ano pa. Subalit, sa gitna ng karangyaan nito, ang tanong ay, ang Panginoon ba ang nasa sentro? Minsan, nakafocus na ang tao sa regalo. Minsan, ang tao nakafocus na sa pagkain. Minsan, nakafocus na doon sa nino o kaya sa ninang na hihingian niya ng kanyang balato. Mga kapatid, hindi masama na may regalo. Hindi masama na may pagkain. Hindi masama na mayroong bonus. Ang masama kung yung mga bagay na material ang nagiging sentro ng ating buhay, hindi na ang Panginoon Jesucristo. Kaya, ang advice sa atin, magkaroon tayo ng kapunuan or contentment. Sapagkat, ang kapunuan na yan, masusumpungan lamang natin sa ating Panginoon. Somebody say, thank you, Lord. Philippians 4:11 ang sabi niya, hindi ko ito sinasabi dahil sa kakulangan. Sapagkat natutunan kong maging kontento sa anumang kalagayan. Makakaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa madaling salita, ang kalakasan natin, ang kapunuan natin, ang kakontentuhan natin ay nasa Panginoong Jesucristo lamang. Naalala ko yung isang lalaki nagpapaktul. Panahon ng Disyembre, wala siyang regalo. Wala siyang bagong damit. Naghihinanakit sa magulang, naghihinanakit sa ninong, sa ninang. Pero, nung tumanaw siya doon sa ibaba, naglalakad, isang pulubi, ang damit ay punit-punit. Pagkatapos iba pa mga kuro-kuriko, pero naka-smile, mahon. Nag-reflect siya, sabi niya, ito nga niya, may mga bagong damit. Pero masaya siya. In other words, mga kapatid, wala sa damit, wala sa regalo, wala sa material na bagay, ang tunay na satisfaction ng buhay ng tao. Nasaan? Nang kay Lord. Somebody say, Amen. At dito, binanggit ni Apostol Pablo, yung I can do all things. Yung meron siya, okay lang. Yung wala, okay lang. Merong karamdaman, okay lang sapagat ang Diyos ang nagpapagaling. Short ang kanyang budget, okay lang sapagat ang Panginoon ang magsusupply. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang panahon na pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, kilalanin mo ng Panginoon kasama mo. At dahil sa kanyang presensya, meron kang masaya na alaala. Amen? Amen. Hebrews 13:5, huwag ninyong mahalin ang salapi
Maging kontento kayo sa kung ano ang mayroon kayo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So dito, makikita mo na wala doon sa mga salapi. Although hindi masama ang salapi. Meron kang budget, meron kang pera, meron kang bonus, dumating SRI, PEI, year-end bonus, CNA, kung ano-ano bang natanggap ko ngayon, kapatid, hindi masama yun. Ang masama, kung doon ka na nakafocus, nakalimutan mo ng Panginoon. Maganda na meron kang ganito, pero ang Panginoon pa rin ang hinahanap mo. Sapagkat ang tunay na kagalakan ng tao ay nasa kanyang presensya. Amen? At ang sabi diyan, about material thing. Hindi lamang doon sa gain, kundi sa mga material na bagay. Ang sabi ng verse 7, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Nung tayo isilang dito, wala tayong bitbit, wala tayong dala-dala. In fact, hubad. Mayong damit, mayong sapatos, mayong medyas, mayo ning sing-sing, mayo ning kung anong mga material na bagay nang ikaw ay isilang sa ibabaw ng mundo. Kaya dapat ang tingnan natin, mga kapatid, yung Diyos na nagbigay ng lahat sa atin. Sa lahat ng pagkakataon, maging mapagpasalamat ka. Kulang ang budget, may budget. Kulang ang gamit, may gamit. Kulang ang iyong ari-arian o marami kang ari-arian. Lahat lang pasalamatan at kilalanin na ang Diyos ang pinagmulan. Somebody say, thank you, Lord. Sabi diyan sa verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. At wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Naalala nyo yung isang leader na great na conquistador. Pagkatapos nung siya imamatay, naghiling siya, nag-request siya sa kanyang mga alalay. Sabi niya, kung ako ay ililibing, gusto kong magdala ng aking kabao, mga doktor. At sabi niya, kung ako ilalagay sa kabao, gusto ko yung dalawang kamay ko nakalabas. At sabi niya pa, kung ako ay ililibing, gusto ko yung aking lahat ng natipo na kayamanan, isang buwag dyan sa agihan. Nagtanong yung kanyang advisor. Sabi niya, Sir, bakit naman? Para ipakita ko at ipaabot sa kanila na kahit doktor walang magagawa kapag mamamatay ka na. Para ipakita ko sa kanila na sa aking pag-alis, nakalaylay ang kanyang kamay, walang dala-dala. Para ipakita ko sa kanila na ang mga kayamanan na yan, nasa walang lang yan, sa ibaba lang, hindi niya madadala sa ikalawang buhay. So nakakahulugan mga kapatid, na tayo bilang mga mananampalataya, makontento tayo sa kung ano meron ka ngayon. Kaya nga, sabi sa Lucas 12, mag-ingat kayo at iwasan ang lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian. Mayaman man yan, pagdating sa langit, mga kapatid, hindi natin alam kung mayaman pa yan. Maraming mga tao dahil sa kayamanan, napariwara. Maraming mga tao dahil sa kayamanan, nagpakamatay. Dahil sa kayamanan, sinalansang ang batas at marami tayo nabalitaan na ganyan. Sabi niyo sa tayo po, ingat ka. Psalms 37 verse 16, anong sabi? Ang kaunti na taglay ng matuwid ay higit kaysa yaman ng maraming masama. Kahit konti lang ang nasa iyo, kung ikaw ay may takot sa Diyos, higit yan sa mata ng Panginoon. Kaysa doon sa napakayaman niya, napakarami niyang ari-arian, pero sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, walang kwenta yan. Lahat ng mga material na bagay na yan, hindi pwedeng ipalit ng iyong kaluluwa. In fact, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples, ano ang makakamtan ng tao? Ano ang kanyang pakikinabangin? Makamtan niya man ang lahat ng yaman sa mundo, kahit buong mundo pa sa kanya na, may titulo sa kanya na, ano ang kanyang pwedeng ipalit sa kanyang kaluluwa? Wala. Kaya, mga kapatid, ang isang kaluluwa ng isang tao ay higit pa sa halaga ng isang mundo. Kahit marami sa iyo lahat ng bansang Pilipinas, ikaw ang may-ari, nakatitulo sa iyo. Yang yaman na yan ng lupa, yang kayamanan na yan sa lupa, hindi pwedeng ipantay sa halaga ng isang kaluluwa, katulad ng nasa iyo.
Sapagat mas mahal yan kaysa dyan. Kahit isang buong bilog na earth, hindi kayang pantayan ang halaga ng nasa sa iyong kaluluwa. And everybody say, why? Because you were created in the image of God. Nung ikaw ay tinubos ng Panginoon, sabihin mo nga pagtubos. Kung naranasan nyo magsanla, maiintindihan ninyo na hindi pwedeng tubusin ang nakasanla ng hindi kapantay ng halaga ng kanyang ibabayan. Umigit pa. Amen? Nagirumluman ko narautan ako ng motor. Ito sa kuyang tangki na labot. Pagkatapos, sabi ko, kulang ang kwarta ko. Sa katayaon ako sa Naga, ang ginibo ko, susigsig kong dakula, sinangra ko, 3,000. Sumoto, ay tangki kang motor, 3,500. Hindi na nakabakal ako. Pagkatapos kong nabakal ito, tinabos ko magiraray siya. Ang sa kuyang itinabos, kung pira sa sangra, ito ang binayad ko. Dahil man matugot sa phone siya, na hababa ang halaga kan ibabayad ko duman sa kukunon ko. Kapatid, nung ikaw ay tinubos ng Panginoon, ang kanyang ibinayad, buhay niya. Kaya ang halaga ng buhay ng Panginoon ay kasing halaga ng buhay mo. Palakpakan natin ang malakas. Kaya siya ay sinilang, siya bumaba dito sa lupa upang ikaw na tagalupa ay makaranas ng langit. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang ikaw na anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Somebody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us sing about simple living, simpleng pamumuhay. Ang sabi sa verse 8, but if we have food and clothing, we will be content with that. Kung meron kang pagkain, meron kang damit, makontento ka dyan. Pasalamatan mo ang Panginoon sapagat binigyan ka ng damit, binigyan ka ng pagkain. So okay lang, simple lang na pamumuhay. Kung tayo'y may pagkain at pananamit, masiyahan na tayo doon. Huwag mo nang hangarin yung damit ng iyong kapatid o ng iyong kapwa. Huwag mo nang hangarin yung kayamanan ng iyong katain. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, kung ano ang nasa iyo, yun ang i-enjoy mo sapagat yun ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos na sinasamba mo. Meron kang pinagdadaanan, daanan mo lang yan. Meron kang tinanggap ngayon, pasalamatan mo yan. Ang mahalaga, may relasyon ka sa Kanya. Somebody say hallelujah. 1 Corinthians 7:17, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa Kanya ng Panginoon. Kung ano ang kalagayan mo ngayon, i-enjoy mo yan. Pasalamatan mo ang Panginoon. Purihin mo siya sapagkat sa Kanya nanggaling yan. Pastor, bakit kailangan pang mag-enjoy? Ako, mahirap lang siya, mayaman. Kung kami parehas anak ng Diyos, bakit hindi pantay? Merong layunin ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay niya. Ikaw, pinadadaan dyan ng Panginoon sapagkat inihahanda ka sa darating na mga pagpapala. Amen? Yung mayaman mong kapatid, binigyan noon ng Panginoon, tinitest siya kung ang kanyang yaman o ang kanyang merong mga blessings na nasa kanya, mga kapatid, iba bahagi niya sa iba. Lahat po yan sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, ay may purpose. Kaya nga, sabi ng isang author, a truly good life is defined not by material things we try to fill ourselves with, but by the spiritual and emotional things that we are already filled with. Sabi sa tayo mo, kasama natin ang Diyos. Pangalawa, the word caution or warning, makikita sa verse 9 hanggang 10. Letter A, warning about falling to temptation. Say the word temptation. Temptation is not sin. Hindi kasalanan yung temptation. Yan ay invitation to commit sin. Kapag ikaw natalo ng temptation, doon ka magkakasala. Pero ang temptation itself is not sin. It is an invitation to commit sin. Pero may mga tao na huhulog sa temptation. Anong sabi ng verse 9? Those who want to get rich fall into temptation. Bumabagsak saan? Doon sa pagsubok, doon sa temptation sa kanya. Bakit? Sapagkat ang kanilang puso ay punong-puno ng paghahanap. Punong-puno
ng pagnanais na magkamit ng kayamanan. Binanggit natin kanina, ang kayamanan hindi kasalanan. Ang kayamanan ay hindi masama. Ang kayamanan, mga kapatid, ay biyaya ng Panginoon. Nagiging masama ang lahat ng bagay kapag doon ka na nakafocus. Wala na ang Panginoon. Nakalimutan mo na si Lord. Ikaw pag matao, kaya itong pobre, siga-simba, siga-pray. Pero pag nagyaman na, dahil na bisto. Hindi makaduman sa simbahan, dahil na nakakasimba. Pano siya, iguana. Dakul na siya. Pag-abot sa simbahan, baka mag-donar pa kaya ko dyan. Ibang mga testimony araw kaya. Pati suaki niya, nakaposisyon na sa gobyerno, dahil naman nakanood magsimba. Sumilos ka tayo, praise God, nandito ka. Na kahit may yaman, na kahit may supply, na kahit meron mang ganito, si Lord pa rin ang inuuna mo. Amen? Huwag tayong magpadaya. Ang mga kayamanan na yan, lilipas lang yan. Ang sanlibutan na yan, lilipas lang yan. Anong sabi ng Biblia? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Sabi mo sa tayo mo, tatandaan mo yan. Verse 9, ang sabi niya, tapos, ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Bakit? Sapagkat yung kanilang paningin, para sa kanilang ayos ito. Yung kanilang pride, gusto nilang tumaas, gusto nilang magkaroon ng posisyon sa buhay, at naghuhulog sila sa tukso. Pero sabi natin kanina, money is not evil. Ang money hindi masama. It is a tool. It is a test. It is a testimony. Makikita yan kung marami ka ng pera. Ano yan? Tool. Pwede mo gamit. Saan? Sa pagtulong sa iba. Sa pagpapala sa iba. Mga gamit mo yan. Magpapaganda kung pag may nangaipok, bunot ka. Mahukang boksingero. Artista ka. Bukas ang iyong palad sa pagtulong sa iba. Amen? Pero kung wala kang pera, mga kapatid, minsan, problema ka. Pero mahalaga, sabi ko kanina, money is a tool. It is also a test. Bakit? Sapagkat, titistingin yan kung ang Panginoon pa rin ang mahal mo. O, talagang pera na ang mahal mo. Anong sabi ng Panginoon? Mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Dito sa lupa, may takla, may bukbuk, may tanga. Pero yung kayamanan sa langit, hindi nawawala. Anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon, do not become a materialistic person. Bukod sabihin, ikaw dapat na merong kayaman, gamitin mo yung kayamanan para sa kagurangnan. Hindi yung ikaw na ang pinindir kang kayamanan. Dahil ka na nakasimbata, kadagol kang pingbantayan ng negosyo. May mga parokyano patingin mo yan. Tindahan na kung yung taong mabarakan. Dahil sa nakasimbata, nagbabantay kang tindahan. Nagbabantay kang baka, nagbabantay kang binunan, nagbabantay kang itik, nagbabantay kang sa iyang umahan. Bukod sabihin, yung mga material na mga bagay nito, ang bumahan lang sa kanya upang hanapin ang manlilikha ng langit at lupa. Ano ang sabi ng mga ngaral? Chapter 5 verse 10. Sapagkat ang umiibig sa salapi ay hindi nasisiyahan sa salapi. At ang umiibig sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kanyang kita. Ito yung binabanggit natin kanina na ansasyabol ang buhay ng tao. Walang kapunuan. Mayaman na, sige pang payaman. Habol lamang manaya, habol lamang magdunar. Mga kapatid, tingnan natin ang ating buhay. Mag-reflect ho tayo. Ano ba ang pera sa iyo? A tool? Test? Testimony. Pagdating sa testimony, pwede ka magpatutuo na ikaw nag-tithes, ikaw nagbigay, at ikaw ay meron na tulungan, at ang biyayang ginabinigay sa ng Panginoon ay pinadaloy mo lang upang ang iba ay makaranas ng pagpapala. You were blessed in order to become blessing to others. Kaya ka pinagpala ng Panginoon upang ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Naalala ko yung doon kami sa Tigao noon. Ako nagpapastor dyan sa Tigao Evangelical Church. Ikaw nagtao sa muya, ang sa muya ko tang prinsipyo, dahil na, mas kay puhan mo ni, mas dakol ang, garo ang hiling ko, mas dakol ang sweldo ko sa imo. Kay puhan mo, dahil na. Pero anong sabi nung nagbibigay? Sabi niya, ngayon pastor, dahil ko ngayon pagpundoon ang daloy kabiyaya sa buhay ko. Anong ibig sabihin nun? This is my seed. Ito, ang binibigay kong ito ay hindi
dahil meron ka, kundi dahil gusto kong ibigay ito sa iyo para tuloy-tuloy ang pagpapala ng Panginoon. Habang ikaw ay nagbibigay, binibigyan ka ng Panginoon. Habang ikaw ay nagbibigay, binibigyan ka ng Panginoon. Habang ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, pinagpapala mo sa iyong iba. And then sabi, you will be blessed in order to become blessing. At anong sabi ng Panginoon? Those who bless you, I will bless. Ang lahat na magpala sa iyo, pagpapalain ko, sabi ng Panginoon. Ang tanong, ikaw ba ay pinagpala? Sunod na tanong, meron ka naman pinagpala? Kaya napakaganda mga kapatid, na yung tinatanggap mo galing sa langit, nagkakaabot doon sa iba. Kapag yan, tinurok mo, dahil na madaloy, sarado na sa tubo, sarado na sa gripo. So, kapag ikaw ay pinagpala, magpala ka, sapagat ikaw ang instrumento ng Panginoon upang pagpalain ang iba. Somebody say, hallelujah. Proverbs 23 verse 4, huwag kang magtawag taka upang yumaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Ibig sabihin nito mga kapatid, na huwag yon ang ating priority sa buhay. Kung meron kang priority sa buhay, sino yon? Si Lord yon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Huwag mong unahin yung dagdag, ang unahin mo si Lord at ang kanyang katuwiran. Sa ganung paraan, nasa tama kang disenyo, nasa tama kang dalan. Letter B, dropping to deception. Nahuhulog saan? Sa pandaraya, sa trap. Those who want to get rich fall into temptation and a trap. Hindi lamang bumabagsak sa temptation, bumabagsak sa silo. Sabi diyan, datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo at kamatayan. Ang tindi kapag ikaw pala ay ito ang ating inuna, hindi lang tukso ang babagsakan natin, pati yung silo ng kaaway, yung trap. Ito bagang nasilok ka na bitik kung sa manok na bitik. May kuya dyan, may igwang tukaon, pagkatapos pagtukaan niya, ito pala, sa bitis niya, igwang dakon. Yan ang nangyayari sa tao na ang hinahanap kayamanan. Kapag ang una mong hinahanap sa buhay, kayamanan, pera, material na bagay, masisilo ka ng kaaway. Si Jesus Christ, di ba, tinungso. Ang sabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Bakit? Gutom na siya. Pwede. Makapangyarihan si Lord, pero hindi niya kinagat. Sabi ng kaaway sa kanya, dinala sa tuktok, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat sabi sa Biblia, sasaluhin ka ng mga anghel. Ano sabi ni Lord? Do not test the Lord your God. Hindi nakapasa, hindi siya kinagat. Pangatlo, dinala siya sa mataas, pinakita sa kanya lahat ng kayamanan, lahat ng kaharian. Sabi sa kanya ni Satanas, lahat ng yan, pinagkatiwala yan sa akin. Yung mga kayamanan, kaharian na yan, binigay ko sa iyo kapag ikaw ay sumamba sa akin. Ano sabi ni Jesus? Get behind me, Satan. Away from me, Satan. The Lord your God, siya lamang ang iyong sasambahin. Kalabitin mo ang iyong katahin, sabi mo, sambahin natin siya. Si Jesus ang ating sambahin, ang Diyos ang ating sambahin, hindi yung kayamanan, hindi yung material na bagay. Sapagat ang mga material na bagay ay mawawala, pero si Lord mananatili hanggang wakas. James 5:1-3, ngayon, pakinggan ninyo, kayong mayayaman. Ang inyong kayamanan ay nanipis at ang mga damit ninyo ay kinain ng mga uod. Ang inyong ginintuan at pilak ay kalawang na magkakasaksi laban sa inyo at kakainin ang inyong laman na parang apoy. In other words, mga kapatid, yung mga material na bagay na yan, kung yan ang ating bibigyan pansin at ipaprioritize sa buhay natin, ang kauuwian niyan, kamatayan, kawalan. Kaya, ngayon pa lang, magdesisyon ka na, ang Panginoon ang unahin natin. Matthew 6:19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, sapagkat nasisira at ninanakaw ng mga magnanakaw. Kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat sa langit, walang takla, walang bugbog, walang langgam nakakain doon. Naalala ko siya,
nag-retire. Pagkatapos, nagpag-ibo siya ng simbahan sa bangka. Sabi kasi sa iyo mga tugang ko, may ka na yan, kwarta, may ka na yan. Kaya man, ginasto mo na yung simbahan. Sabi niya, ay kumain na ako, di ba ulit na ako dumaan? Kaya ako dumaan sa iyo, kaya man. In short, walang issue sa kanya ang money. Walang issue sa kanya ang pagiging na bakit. Kwarta sa lahat. Eh sige, niya ang mga pensyon. Ang gano'n yan, 75 years old na siya. Sige, pang abot ka pensyon niya. Mga kapatid, huwag yun ang maging focus natin. Si Lord ang maging focus natin. Hanggang kayo nag-outreach. 75 years old. Parang 15 years old na. Hindi uma-absent. Praise the Lord. Letter C, going to distraction. Ito warning ng kapahamakan. Sabi dyan, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Kaya merong kapahamakan naghihintay. Sabi sa Tagalog, ang mga nagdanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Ang dulo, kapahamakan. Pero kung ikaw ay nasa kay Kristo, ang dulo, buhay na walang hanggan. Pili ka sa dalawa. Si Lord o yung kayamanan sa sanlibutan. Si Lord o si Mammon. Dalawa yan eh. You cannot serve the Lord and money at the same time. Pero ang pipiliin natin, ang Panginoon. Amen? Sa Proverbs 11, ano sabi dyan? Ang kayamanan ay walang halaga sa araw ng tuon. Ngunit ang katuwiran ang nagliligtas sa buhay. Yun the time of judgment. Lahat tayo haharap sa Panginoon. Lahat ng tao, lahat ng mga bansa, haharap sa Kanyang trono. Binanggit yan sa Matthew 25, 33 hanggang 46. Hinati niya sa dalawa. Yung mga tao, mga bansa na humarap sa Kanya, yung isa nasa Kanyang kaliwa, yung isa nasa Kanyang kanan, katulad ng isang pastol na naghahati ng tupa at ng kambing. At yung mga nasa kanan niya, anong sabi ng Panginoon? Pumasok kayo sa aking kaharian, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako ay nauhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y hubad, binigyan niyo ako ng damit. Nung ako'y may sakit, pinuntahan niyo ako. Nung ako'y nabilanggo, dinalaw niyo ako. Sabi ng mga tao na nasa kanan ng Panginoon, Lord, kailan nangyari yan? Hindi namin matandaan. Sabi ng Panginoon, ano man ang inyong ginawa sa mga maliliit na yan, na kapatid ko, ginawa ninyo sa akin. In short, ano man ang ginibo mo sa inyong kapwa, tugang mo, pinsan mo, kapitbahay mo, kaklase mo, katrabaho mo. Sabihin mo sa katayan mo, si Lord ang ginawa mo. At yung nasa kaliwa ng Panginoon, sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong masasama ang gawa. Nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y hubad, hindi niyo ako dinamitan. Nung ako'y nagkasakit, hindi niyo ako pinuntahan. Nung ako'y nabilanggo, hindi niyo ako dinalaw. Ano ang sabi ng mga tao ko? Lord, hindi nangyari yan. Hindi namin matandaan. Kailan ba nangyari yan? Sabi ng Panginoon sa kanila, ano man ang hindi mo ginawa sa mga maliliit na ito, na mga kapatid ko, hindi mo ginawa sa akin. Mag-reflect tayo mga kapatid. Ano ang treatment natin sa ating kapwa? Sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, sa ating mga kaklase. Minsan na, sa sharing namin, mas madali pa magtao duman sa makunyamang pamilya kaysa duman sa iyang mga tugang. Maray duman sa iba, pagpamilya niya na bias. Maray nakakapahiling ng karahayan sa iyong mga amiga, pero sa iyong magulang dahil. Mga kapatid, ano man ang iyong ginawa sa iyong kapwa, ginawa ninyo kay Lord. James 5:1, ngayon kayo, mga mayayaman, umiiyak at nagdadalamhati kayo sa mga kapighatian na darating sa inyo. Ang inyong kayamanan na nananipis at ang inyong mga damit ay kinain ng mga uod, ang inyong ginto at bilat ay kinabuhol at kakainin ang inyong laman na parang mga apoy. Warning sa mga mayayaman. Minsan, meron din pobre na mayaman. Mayaman pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili.
Ang tao, kahit mayaman, kapag siya ay nagpapasakop sa Diyos, kapag kinikilala niya ang Diyos, ang may-ari ng lahat sa kanyang buhay, he is considered poor in spirit. Ibig sabihin, wala siyang inaasahan kundi ang Diyos. At yung mga tao na yon, na sa harap ng Panginoon ay lukha, sa langit mayaman sila. Yung mga tao na mga mapagpayama, hindi makiiwan, mga kapatid, tatawagin silang mga anak ng Diyos. Kaya sabi dito sa Santiago, ngunyan pa sana magsisi na kayo. Magbagong buhay na kayo. Sapagat yan, kayamanan na yan, walang magdadala niyan doon sa kalangitan. Ngayon pala, magbagong buhay na tayo. Leading to this isolation. Magiging isa ka na lang. Mag-isa ka na lang. Sabi diyan, for the love of money is root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith. Nag-alisa na. Nag-backslide. Hindi na umaten. Nawala na. Why? Because of the love of money. Na-isolate sila. At gusto ng kaaway, i-isolate ka. Pero anong sabi ng Biblia? Hebrews 10:25, huwag pabayaan ang pagtitipon. Yamang nalalaman ninyong malapit na dumating ang Panginoon. Sabi mo sa tayo, praise God, nakarating ka. Sa Luke 16:22, meron kasaysayan dyan. Namatay ang pulubi, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing at siya'y nakita sa Hades na naghihirap. He was isolated. Bakit? Nung siya ay nabubuhay, itong lalaking mayaman na ito, sa labas may pulubi. Dahil niya man lamang pig-apunan ng tinapay. Dahil niya man lamang pig-pakakan. Dahil niya man lamang pig-tawan ng coke o kape. Pero kan siya magadan, natanaw niya, yaon sa langit, yaon sa paraiso. Siya yaon sa impyerno. Na-isolate siya. Why? Because of the love of money. Kung meron kang mamahalin, si Lord na. Amen? Hindi lamang isolation ang mangyayari kung ang pera mo unahin, desolation mangyayari. Mga kapatid. Ano sabi diyan? And pierce themselves with many grief. Mga kamunduan sa buhay. Desolation. At tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Pag-abot sa huring panahon, itong mga naghalakak hindi, nag-enjoy hindi dahil sa mayaman sila. Pag-abot sa huring panahon, kung dahil nagtubod kay Kristo, kung dahil nagsuko ng buhay kay Kristo, sila ay malulungkot, sila ay iiyak, pati ang sila manggipon maragot sa impyerno. Sabi sa mga aral, si Kujes, ang umiibig sa salapi ay hindi nasisiyahan sa salapi. Ang umiibig sa kayamanan, hindi nasisiyahan sa kanyang kita. Ikaw ba matawa, no? Mayaman na pero malungkuton. Tanong, tamaytig ka target siya, magdagdag pa siya yung kita. Dahil niya maabot-abot, malungkot siya. Pero yung kunganit dyan, para padyak sana, naka-ismail si Gator Taghoy, ang daradara sa 1 kilo bagas, tapos sa simit na balaw, happy na siya. Yung duman ang tunay na kayamanan. Itong may peace of mind, igwa ka ning kakuntintuhan sa buhay. Yung duman ang tunay na kasiyahan sa presensya at sa tuyang katurangan. Amen? Mark 4:19. Ganun yan sa Luke 8:14. Ang sabi niya, ang mga alalahanin ng buhay, ang panlilinlang ng kayamanan, at ang pagnanais ng iba pang bagay ay dumarating at sinisikil ang salita at hindi ito nagiging mabunga. Ito yung parable ng gasoil. Na yung bunga ay hindi nakita sa kanya sapagkat dumating ang panlilinlang ng kayamanan. Nadaya. Nakala mo, okay, tinanggap, okay. Kaya lang, pag-abot kay Tuhong sa iyang gusto magyaman siya, sinisikil ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Garong nahadlangan siya dahil sa mga kayamanan sa buhay. Kaya anong nangyari? Walang bunga ang kanyang salita na kanyang narinig. Walang nangyari sa kanya. Sabi nga ng isang kasabihan, for the love of money leads to ruin. So, don't let it lead your life. Huwag kang pangunahan. Bako ito ang sa iyong sundan. Kapag ang Panginoon ang iyong sinundan, hahabulin ka ng kayamanan. Hahabulin ka ng pagpapala. So, do not let money lead your life. You lead your life to the Lord. Let the Lord lead you
Ikaw ang sumunod sa Panginoon, sapagat ang pagpapala na yan, susunod na lamang sa iyo. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, may kwarta yan, may kakanon, may gubi, gabos-gabos, all these things will be added unto you. Sabi mo sa tayo, huwag mo unahin ang ganda. Ang unahin natin, si Lord ang unahin natin. Kapag si Lord ang